Yang Xuan, ikaw ang unang general sa ilalim ng leader ng Dark Phoenix. Oo, ako to. Siyempre, ikaw. Masyado kang madaldal. Pinuno, naubos na ng ating grupo ang Black Dragon Gang. At si Liu Meng ay nahuli na rin. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mata, talagay hindi ko inaasahan na ang leader ng Samahang Agila ay babaeng napakahina pala. Matagal nang masama ang Black Dragon Gang. Ngayon, nawasak na ng ating Samahang Agila. Meron ka bang tutol? Shen yan, iniisip mo bang panalo ka na? Ano? Kaya mo pa bang gumawa ng gulo? Matagal nang nakikialam ang Samahang Agila nyo. Matagal nang nagdurusa ang ibang grupo namin dahil sa inyo. Ngayon, inilabas ka namin para patayin ka. Hindi ba kayo susugod? Pinuno, mag-ingat ka. Ito ba ang tinatawag ninyong pagpatay? Hindi ka tao. Dalin siya at pakitunguhan. Lolo Huo, bakit mo ako tinawag? Malapit na akong bumalik sa dormitoryo para magpahinga. Ano? Malubha ang sakit ni Lolo? Sige. Magbubuk agad ako ng flight pa uwi. Yang Xuan, i-book ang pinakaunang flight pabalik ng China. Opo, Pinuno. Tawagin ninyo akong Miss pagbalik ng China. At huwag ninyong ilantad ang pagkatao natin. Opo, Miss. Binibini. Nandito ka na. Lolo Huo, ang lolo ko. Kumusta siya? Mabuti muna ang Gino. Naghihintay siya sa loob. Binibini, narito ka na. Matagal na binabanggit ka ni Master. Yan, halika rito. Chok yan, tulungan mo ako. Paano ito nangyari? Malubha na si Lolo. Paano ito nangyari? Tumanda ang tao. Mga bata, mamamatay lahat. Handang-handa na si Lolo. Lolo, magiging maayos ka. Huwag mong sabihin yan. Konti na lang oras ko. Isang bagay lang ang alalahanin ko. Ang iyong pag-aasawa, Pero ako, matatag ka mula bata. Maagang namatay magulang mo. Kung hindi ka makasal, mamamatay akong di payapa. huwag mong sabihin yan. Magiging maayos ka. Nag-ayos si Lolo ng kasal mo. Si Gu Zhenxiao, pangalawang anak ng Gu. Mabuti siya, may magandang asal. Matagal na kaming magkaibigan. Mapapanatag ako kung magpakasal ka. Pero Lolo, kung kayo po... Lolo, okay ka lang? Lolo? Mahal, pangako, okay? Konti na lang oras ni Lolo. Kasal, papel lang sa akin. Palamuti lang. Gagawin ko ang hiling mo. Sige, Lolo. Ipinapangako ko sa'yo. Mainam yan. 200 lang sa'yo. Una, pakasalan ng anak ni Shen. Pangalawa, isuko ang lahat sa Gu at makipagrelasyon sa iba. Pumili ka. Lolo, pinilit mo ako. Kapag nakuha ko ang ari-arian, pagsisisihan niyo lahat. Lolo, pipiliin kong pakasalan si Shen yan. Tama. Lolo, masasama ba ako sa'yo? Pinakabagong ulat ng aming istasyon. Ang pangalawang anak ng pamilyang Gu, si Gu Zhenxiao, ngayong araw pinakasalan si Shenyan, apo ni Shen Yuntian. Naniniwapan niyang ito ay 10 taon, nagstalulugi. Naniniwala akong ito'y alyansa lamang sa kasal. Sa hinaharap, sa negosyo ay magkakaroon ng tiyak na pag-unlad sa negosyo. Maganda tingnan, pero sayang naman. Sayang naman. Sayang naman. Wala akong interes sa'yo. Oh, talaga? Huwag kang magkaroon ng ilusyon tungkol sa akin. Ang ating kasal ay palabas lang para sa mga nakatatanda. Alam ko ang pamilya mong Shen ay pabagsak na ngayon.
Kailangan ng tulong ng aming pamilyang Gu. Anong ibig mong sabihin? Hihilingin ko sa aking pamilya na bigyan ng utos ang pamilya mong Shen. Gayunpaman, dapat meron ka bang kamalayan? Ano? Kailangan ko bang ipaliwanag? Kapag napangasawa mo ang aming pamilyang Gu, isa ka lang dekorasyon, isang florera lang. Kapag kailangan kita, dadalo ka. Kapag hindi kita kailangan, kahit anong gawin ko, kailangan mong matutong magbingi-bungihan. Pinakasalan mo ako ng ganito ang pag-iisip. Kung hindi, akala mo'y tapat ako katawa-tawa. Kung hindi ako nagkamali kanina, nagtatakda ka ng patakaran para sa akin. Maaari mong intindihin ito ng ganito. Sa aking paningin, ang mga babae ay kasangkapan lamang. Ang pamilya mong Shen ay dating maringal. Dapat alam mo kung paano maging isang karapat-dapat na decoration. Hindi gusto kailangan sabihin ito. Kawili, Willy. Matagal nang walang nangahas mamatay ng ganito. Xiaoshuan, bini-bini, ihanda ang sasakyan. Gayun din, tingnan ang kinaroroonan ni Gu Zhenxiao. Sa gabi ng kasal, bigyan siya ng malaking regalo. Ying-ying, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahawakan ang babaeng iyon. Ikaw lang ang makakapagpasaya sa akin sa kama. Talagang? Siyempre, totoo yan. Para lang siyang dekorasyon sa akin. Hindi mo kailangang seryosohin siya. Balang araw, paalisin ko siya. Pakakasalan kita ng bongga. Di ba? Chen Xiao, ngayong gabi ang kasal mo. Lumabas ka lang basta ganito. Hindi ka ba natatakot? Ano naman ang ikakatakot ko? Kung siya ay matinong tao at matalino, maaari ko siyang bigyan ng halaga. Kung hindi, Bilang lalaki, gayahin si Gu Zhenxiao. Si Zhenxiao ay tunay na lalaki. Oo. halika na. Nagloko siya sa asawa niya sa gabi ng kasal nila. Gu Zhenxiao, kaya mo pala. Bobong babae. Hindi mo pinakinggan ang sinabi ko. Liu Yingying. Siya niya, nakala ko kung si ikaw pala. Ying-ying, magkakilala kayo. Hindi lang kilala ko siya. Kasama ko siya sa junior high. Dati kaming mag-best friend. Sayang, mataas ang standards niya, ayaw sa akin. Ayaw niyang maging best friend ko. Paano nangyari yon? Ang pamilyang Shenpur at peke lang na maharlika. Anong karapatan niyang ayawan ka? Di ba? Liu Yingying, hindi ka nagbago. Shenyan, bakit ka nagpapanggap na noble? Para ka lang kasing bilihin makapag-asawa ng Gu. Akala mo magugustuhan ka ni Zhenxiao? Sa tingin mo, pakialam ko kung gusto niya ko? Ikaw lang ang magpapakasal sa ganyan. Nakaka-interes. Chen Xiao, pinuri kita sa galing mong mag-train. Pero mukhang di mo kaya. Paano mo hinayaan ang matandang to pumunta rito sirain ang kasiyahan natin? Anong sinabi mo? Isa akong yellow-faced woman. Makalipas ang ilang taon, hindi ka rin magiging yellow-faced, Chen Xiao. Ang asawa mo walang manners o modo. Tama ka, Chen Xiao. Noong huli tayong uminom kay Brother Nan, dumating asawa niya at sinira ang saya. Hulaan mo, pinag-request niya, asawa niyang lumuhod at humingi ng paumanhin. Chen Xiao, hindi ka magaling. Astig si Brother Nan. Astig si Brother Nan. Chen Xiao, ang pag-train sa babae parang aso, basta't ma-tame mo ng isang beses, madali na sa susunod. Diba? Oo. Kung di mo siya matrain ng tama, tiyak kakagatin ka niya. Chen Xiao, kung di mo siya matame ngayon ang tinatawag mong asawa, sa tingin ko di na kailangang sumama uminom. Brother Nan, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Bobong babae, narinig mo ba sinabi ni Brother Nan? Tapos kung narinig ko, Ngayon, lumuhod ka at mag-toast sa mga kaibigan ko.
Luhod na para magbigay pugay at humingi ng paumanhin. Magbibigay pugay at humihingi ng paumanhin. Nakaluhod pa rin. Sigurado ka bang gusto mo itong gawin ko? Shen Yan, binigyan kita ng respeto, di ba? Paano mo nagawang questionin ang utos ko? Ang inuutos ko sa'yo, gawin mo lang ang sinasabi ko. Paano mo nagawa? Kapatid na Jen Xiao dahil ayaw niya, kalimutan na lang natin kung tutuusin siya ang dating monitor namin. Napakasungit niya nun. Mayabang, ngayon ipapakita ko sa kanya wala siyang halaga sa akin. Tama si kapatid Nan. Ang babae ay parang aso. Kung hindi mo siya paamuin sa simula, magkakaroon ng walang hanggang problema. Ngayon, tuturuan kita kung paano maging asawang karapat-dapat. Opo. Tingnan natin ang kaya ni Master Go. Bakit ka nakatayo dyan? Halika dito. Humingi ng paumanhin sa mga kapatid ko. Sige. Kung gayon, magsisimula ako sa pangunahing Ginoo. Ganyan pala. Humingi ng paumanhin at magbigay pugay sa akin. Sige. Shen Yan, nababaliw ka na ba talaga? Babae, alam mo ba ang ginagawa mo? At ang mga kahihinatnan nito? Oo naman, alam ko ang ginagawa ko. Pero hindi ko alam ang mga kahihinatnan. Sabihin mo. Unang beses na may babaeng gumawa nito sa akin. Dahil ikaw ang tinatawag na asawa ni Jen Xiao. Bibigyan kita ng pagkakataon. Luhod at yumukod para humingi ng paumanhin. Luluhod ako. Hindi ka karapat-dapat dito. Luluhod ako sa iyo. Hindi ka karapat-dapat. Sabi mo, babae lang ako. Bulag ka ba? Napakalakas ng loob mo. Papatayin kita. Anong apura? Malapit na ako. Nasaan ang bodyguard ko? Dakpin siya. Shen Yan, baliw ka ba? Taho, lumpuhin mo tong bodyguard. Matagal na akong hindi nakakakilala ng ganito kagaling. Hindi ka karapat dapat kalabanin. Shen Yan, ano ang gagawin mo? Nandito ako para humingi ng paumanhin. Miss Shen, nakakatuwa ka palang babae. Aray. Nakalimutan na yata kita. Ano? Miss Shen? Gusto mo pa akong turuan? Akala mo ba hindi kita kayang turuan? Miss Shen, unang beses na may nangahas na kausapin ako ng ganyan. Talaga? Miss Shen, huwag mong isipin na dahil may bodyguard ka, kaya mo kami maliitin sa mata mo. Lumpuhin ang bodyguard niya. Papatumbahin ko ang kanyang bodyguard. Shen Yan, anong gusto mong gawin? Babalaan kita. Babala? Anong babala mo sa akin?
Hindi kita marinig. Mas malakas. Babalaan kita. Sabihin mo ulit. Shen Yan, nababaliw ka na ba? Aayusin ko kayong mga salot. Kailangan ko itong gawin isa-isa. Bakit ka nagmamadali? Shenyan, paano mo nasaktan si Jen Xiao? Siya ang iyong asawa. Alam mo pa na asawa siya ng iba? Napatumba ko na silang lahat. Akala mo ba hindi kita kayang paluin? Hindi ba gusto ninyong ipaluhod at humingi ng paumanhin habang nag-aalay? Sige na, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, lumuhod kayo at mag-alay ng paumanhin. Patatawarin kita. Hayop ka. Hindi mo... Yang Xuan, bibigyan kita ng 10 segundo. Kung hindi makaluhod si Situnan, hihingian kita. Opo, Binibini. Kayen, maaari ka bang mag-alay sa ating Binibini? Ako, patay-patay. Guaya, maaari ka bang mag-toast para sa ating dalaga? Oo. Miss Shen, nagkamali ako. Mas mukha kang maayos nito. Iba pa? Ganyan ka ba sa akin, Shen Yan? Nagkamali ako. Asawa ko, ano sa'yo? Ganyan ka ba sa akin? Gusto mo pa bang mag-toast ako sa'yo? Naniniwala ka ba? Yang Xuan, Yang Xuan, kung magsalita pa siya, butasin mo ang mga mata niya. Opo, miss. Gagawin ko. Tandaan mo yan. Basta't kasal pa tayo, manatili ka lang sa lugar mo. Kung mahuli kitang naglalaro ulit, kalastasin kita. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. So putit, naiintindihan mo. Liu Yingying, isa kang biro sa paningin ko. Umalis ka. Gu Zhenxiao, malaki ang naidala mong regalo sa amin. Bro, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun kalakas ang bodyguard niya. Paano nangyari ito ngayong araw? Nawalan tayo ng hiya sa pamilya, Wang? Walang makakalat nito. Paano tayo mabubuhay sa hinaharap? Pero, Kuya Nan, hindi natin siya hahayaang ipahiya tayo. Ano? May malakas lang siyang bodyguard. Hanggat kaya natin ang bodyguard niya, ang maliit na si Shen Yan, magagawa natin ang gusto natin kay Shen Yan. Totoo yan. Si Jen Xiao yan. Si Shen Yan ay asawa niya pa rin sa papel. Hindi mo ako binibigyan ng respeto. Pagkatapos mo siyang patayin, maaari na akong mamatay. Maaari ko nang lantaran pakasalan si Yingying. Kapatid na Jen Xiao, napakabuti mo sa akin. Mahusay, Gu Zhenxiao. Hinihintay ko ang iyong mga salita. Maghintay ka lang at makikita. Ihintayin ko yan. Gagawin kong si Shen Yan nasa kama ko. Pahihirapan ko siya ng husto. Yang Xuan, ilang taon ka nang kasama ko? 2064 na sira. Binibilang mo sa araw. Hindi, miss. Ako ngayon dapat pa rin nasa African Black Prison. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Simula ngayon, malaya ka na. Sasabi ko na, malaya ka na ngayon. Bakit ka pa rin sumusunod sa akin? Ako? O sige na, sakay na sa kotse. Pero iniligtas mo ang buhay ko 3 beses. Talaga, wala ka ng utang sa akin.
Ang buhay ko ay laging sa iyo. Hubarin mo ang iyong damit. Mag-ingat ka. Sige. Magbihis ka na. Bumalik ka. Opo, miss. Bumalik ka at matulog ng maaga. Miss, sa labas na lang ako magbabantay. Nag-aalala ako. Nag-aalala ka, baka di ko kaya ang mga scout. Matulog ka ng maaga. Aalis na ako. Opo, miss. Hoy, gusto kong sabihin sa iyo ang aming grupo ay hindi para sa mga tao na tulad mo. Maaari kang lumaban kung gusto mo. Ipapakita ko ang aming paraan. Laban? Talaga isa kang bihasa. Sulit na laban ito. Isang katawang hindi tinatablan. May alam ka pala. Xiao Xuan, tumatawag ng gabi na. Miss Shen, kumusta ka? Ano ang ginawa mo sa kanya? Opisyal ko nang inaanunsyo na ang aming kapanapanabik na laro ay nagsisimula na. Bibigyan kita ng 10 minuto para dumating. Kung malate ka, ihintayin mong kunin ang bangkay ng iyong mahal na bodyguard. Sige, hintay. Papunta na ako. Kamusta, leader? May nagpagalit sa akin. Agad tawagin ang lahat ng piling miyembro ng samahan ng maitim na agila. Kagyat na pagtitipon. Opo, leader. Mabaho na bodyguard, ang galing mo naman. Tapang mong suntukin ako. Kahit ano pa, ako rin ang asawa ni Shen Yan, kahit pangalan lang. Yan ang putang ina mong master. Paano mo nagawang suntukin ang master mo? Gusto mong magrebelde? Buhatin siya. Bata, hindi ka ba matigas? Sige, pag hinarap mo ang hari ng impyerno, makikita ko kung gaano ka katigas. Pumunta ka sa impyerno? Tama na. Miss, umalis ka agad. Huwag mo akong alalahanin. May mga eksperto rito. Si Tunan, hinahanap mo ang kamatayan mo. Sobrang tingin mo sa sarili. Huh? Hindi ko inaasahan yan. Batang babae na ito. Isang master sa murang edad. Ano ka ba talaga? Hindi ka nahiya magsalita ng basura sa harap ko? Payo ko, umalis ka na agad dito. Kung hindi, sa susunod na taon. Sa araw na ito'y kamatayan mo. Batang babae ang yabang mo. Matagal na akong hindi nakakakilala ng tulad mo. Hangal na di alam ang buhay at patay. Hoy, kaya mo ba yan?
Master C2, huwag kang mag-alala, walang makakasira sa aking di magagaping katawan. Hindi ko inaasahan yan, Miss Shen. Sentimental ka pala. Marami kang hindi inaasahan. Payo ko, bitawan mo si Xiaoxuan agad. At lumuhod ka para humingi ng tawad. Maaari kang kitang patawarin. Miss Shen, ano ulit sinabi mo? Hindi ko naintindihan masyado. Sinabi ko, pakawalan mo si Xiaoxuan agad. Miss Shen, pakilakasan ang boses mo. Hindi kita marinig. Hahaha. Si Tunan, binabalaan kita? Pakawalan mo agad si Xiaoxuan. Miss Shen, pwede bang palakasin mo? Gusto kong makita kung mas matigas ang bibig mo o matigas ang leeg niya. Sige na, matigas ka ba? Si Tunan, sasabihin ko na rin sa'yo na si Xiaoxuan ang taong maliban sa lolo ko, pinakamalapit sa akin. Kung maglakas loob kang saktan siya, hindi mo kakayanin ang ganti. Habang may paraan pa, pakawalan mo siya? Mapakawalan ko to. Pakawalan? Miss Shen, ganito na ang sitwasyon, iba pa rin ang pananakot mo. Naintindihan ko, mukhang ang buhay ng tanuod na to ay di mahalaga sa iyo. Si Tunan, narinig mo na ba ang Dark Phoenix Society? Ang Dark Phoenix Society. Kuya Zhenxiao, ano ang Dark Phoenix Society? Ang Dark Phoenix Society ay isang teroristang organisasyon sa buong mundo na ang leader ay misteryoso at di mahulaan. At siya ay misteryosa at nakakatakot. Hoy, Dark Phoenix Society, alam ko, ayaw mong sabihin na miyembro ka ng Dark Phoenix Society? Oo, hindi lang ako miyembro ng Dark Phoenix Society, kundi ako rin ang leader nito. Naniniwala akong narinig mo na ang mga pamamaraan ko. Habang may paraan pa, pakawalan mo siya. Kung hindi, Ang dami ko nang sinabi, bakit di ka pa natuto? Kahit ikaw pa ang leader ng Dark Phoenix Society, anong gusto mo? Sasabihin ko sa'yo. Ito ang kusina. Kami ang may huling salita dito. Kung magtatangkang galitin mo pa ako, dadawahin ko siya sa impyerno ngayon. Sige na, suntukin mo ako. Mag-ingat ka. nanalo ka. Sabihin mo, ano ang kapalit para pakawalan si Xiaoxuan? Nanalo ako. Nanalo ako. Hahaha. Nanalo ako. Dahil nanalo ako, sabihin mo saan ka nagkamali. Nagkamali ako. Sa pang-istorbo sa pag-inom mo. Dahil alam mong mali ka na, dapat magpakita ka ng sinseridad. Hahaha. Hindi. Miss, huwag po binibini. Huwag kang mag-akala. Simula pa lamang ito. Anong gusto mo? Huwag mong subukin ang swerte mo. May hangganan ang pasensya ko. Sawa na ako sa iyo. Maraming tao sa paligid. Binibini, iwanan mo na ako. Pakiusap, huwag mo akong guluhin. Talagang tapat kayo sa isa't isa. Nakakatuwa naman talaga. Anong balak mo? Ano bang gusto ko? Ipaubaya mo na ang iyong sarili. Yukod ka ng 3 beses at humingi ng tawad. Baka pagbigyan kita. Pag-isipan. Di mo kailangang lumuhod. Binibini Shen, mamili ka. Hindi kami namimilit. Bakit mo ako tinitingnan? Lumuhod ka na lang. Akala mo pakikiusapan kita? Hindi po, binibini. Sisiguraduhin kong maililigtas kita.
Shenyan, tumingin ka sa sarili mo. Mukha kang kalatong aso ngayon. Ha. Pwede mo ba siyang pakawalan? Bakit ko siya pakakawalan? Pag-isipan ko muna, ang pasya ko ay hindi. Bakit mo gustong makipaglaban? Sige na, Shenyan. Sasabihin ko sa'yo, niloloko lang kita ngayon at inaapi kita. Ganun pa man, ano ngayon? Kahit na magtalo tayo, kahit hubarin mo ang damit mo at sumayaw dito, kailangan mong sumunod. Wala kang ibang pagpipilian. Hubarin mo ang damit mo ngayon din o maghanda kang mamatay siya. Binibini, hindi kita pahihintulutang mapahiya. Paalam na, Binibini. Ay, Huwag. Binibini. Huwag mo akong paalisin, sige? Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Sayang buhay kong ito. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Naku, Binibini. Huwag kang magalit, sige? Siya nga pala, ipapakita ko sa'yo ang pag-ikot, ha? Tingnan mo, panoorin mo. Gago. Karapat-dapat kayong lahat na mamatay. halika na. Pigilan mo siya para sa akin. Papatayin ko siya sa hampas. Itong aking palad sa 20 taong pagsasanay. Kahit ikaw ay isang diwata, mamamatay ka. Talaga? Hindi ka papatay. Paano ito posible? Nararapat kang mamatay. Naging birhen ako sa 40 taon para makamtan ang di masirang katawan. Akala mo mababasag ng isang dalaga? Managinip ka na lang. Shedauren, bibigyan kita ng 100 milyon. Itigil mo ang baliw na babae para sa akin. Magbabayad ako ng 20 milyon. Basta mapatay mo itong baliw na babae. Lahat sa'yo, pati ako. Mag-aalok din ako ng 20 milyon. Pilupilayin mo ang babaeng ito. Hahaha, maganda yan. Huwag kayong mag-alala mga Ginoo. Sisiguraduhin kong masisiyahan kayo mga Ginoo. Maliit na halimaw, pinapayuhan kita na sumuko ka agad at hindi ka gaanong mahihirapan. Kung hindi, Patay ka. ikaw. Paano nangyari iyon? Ikaw. Imposible ito. Bakit issue kung itulak mo ako? Hindi mo pa rin mababasag ang aking katawang di wasak. Maliit na hipon, bawat suntok mo uubos sa lakas mo. Kung patuloy kang susuntok, mauubos ang lakas mo. Gusto kitang patayin. Madali lang. Talaga? Sinabi ko na, hindi mo pa rin mababasag ang aking katawang di wasak. Masamang taoista, nakatayo ka lang ba habang sinasaktan ka niya? Kuya Nan, hindi ganyan. Hindi niya hinahayaan itong babaeng ito. Pagdaloy ng enerhiya niya para sa katawang diwasak. Kapag gumalaw siya, mababasag ito. Hindi nagmamadali si Kuya Nan.
Hinahanap ng masamang taoista ang depekto. Maaari siyang magkamali ng paulit-ulit pero basta magkamali ang babae, mapapahamak siya. Maliit na hipon. Sa tingin ko, hindi muli mababasag. Ang aking katawang di wasak. Kung mananatili tayong tabla, hindi ito mabuti sa'yo. Ang mga binatay malakas at maimpluwensya, hindi mo sila malalabanan. Masamang taoista, bakit mo pinapatol to? Bilisan mo, patayin ang babae. Hindi siya matatalo, di ba? Imposible. Ang katawang diwasak ng masama ay hindi magagapi. Maliit na hipon, tigil na. Paano mo kaya? Mabura ang katawan kong di wasak. Paano mo nasira ang di masisirang katawan ko? Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo akong umalis. Ikaw. Maaari ka na bang umalis? Babalaan kita, malakas kami noon sa Qingzhou. Huwag kang gagawa ng gulo. Tumahimik ka. Shenyan, ano ang gusto mo? Ano sa tingin mo? Gusto mo ba akong patayin? Tama ka. Hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo, tapos papatayin mo ako, hindi makakaligtas ang lolo mo sa Shen family. Talaga ba? Sino ka ba sa tingin mo? Ang emperador? Nakikiusap ako sa iyo. Lumuhod pa nga ako sa iyo. Nakikiusap lang ako na huwag patayin si Xiao Xuan. Bakit mo kailangang patayin siya? Zhen Xiao, asawa mo siya. Kung si Brother Nan ay mapatay niya, hindi hahayaan ng pamilyang Situ ang pamilyang Gu. Pakawalan mo si Nan. Kung talagang mapatay mo si Brother Nan, ang pamilyang Gu at ang pamilya mong Shen ay mauubos. Baliw ka, bitawan mo si Brother Nan. Kailangan ko silang patayin isa-isa. Isa-isa. Papatayin ko kayo isa-isa. Bakit ka nagmamadali? Shen yan. Gusto mo ba talaga akong patayin? Alalahanin mong magkaibigan ang mga lolo natin. Kung papatayin mo ako, hindi ka titigilan ng lolo ko. Huwag mong apihin si Kuya Zhen Xiao. Lumabas ka. Liu Yingying, anong klase kang tao? Kilalang kilala kita. Akala mo hindi kita papatayin? Kaya gusto mong magpasikat kay Gu Zhenxiao. Tama? Ikaw. Nambobola ka. Pero sinasabi ko sa'yo, kung magtatangka ka na namang magpanggap na ako, uunahan kitang patayin, sabi ko. Shen yan, gusto mo ba talaga akong patayin? Ngayon, kayong lahat makakasama ni Xiao Xuan sa libingan. Nabaliw ka na ba? Shen yan, huwag mong kalimutan na legal pa rin tayong mag-asawa. Mag-asawa? Ni Situnan, hinamaka ako at pinagkinil. Bakit hindi ka bilang asawa na inaakala mo? Gu Zhenxiao, mamatay ka na. Sandali. Lolo, gusto niyang patayin tayong lahat. Hindi ba kakagawa yan ng bodyguard niya yan? Paano nangyari ito? Sige, gusto mong patayin ang asawa mo sa gabi ng kasal. Sabi ko na sa iyo, babaeng galing sa maliit na pamilya ay hindi dapat mag-asawa. Lumayas ka. Paanong nagawa mong sabihin yan sa biyenan mo? Papatayin mo ba ang anak ko sa harap ng mga matatanda? Sinasabi ko, hindi ako nag-aalangan pumatay pa ng isa. Siya yun.
Dumating na ang pantubos. Paano sila, kuya? Boss, maawa ka, boss. Ang organisasyong chiefeng ninyo ay gumawa ng maraming kasamaan pumatay ng inosenteng tao, nararapat lang na mamatay ka. Sige, ligtas ka na. Tara na. Yan, ano ang ginagawa mo? Bitiwan mo. Anak mo, huwag mong gawin yan. Sabihin mo kay Lolo kung may sama ka ng loob. Anak ko, huwag mong gawin yan. Kung may hinaing ka, sabihin mo. Babaeng baliw. Itong babaeng baliw. Kawawa ang pamilya ko. Kawawa ang pamilya ko. Divorsyuhin kita, babaeng baliw. Hiwalay. Kahit ano pa ang sabihin mo, ngayon, papatayin ko ang mga halimaw. Jigu, ang bagong asawa ng apo mo ay tunay na pabuwi-buwisit. Una, binugbog niya tayo sa KTV. Tingnan mo ang kamay ko. Ginawa ng bodyguard niya. Binugbog kami ng bodyguard niya at nanlaban kami. May mali ba roon? Sino ang makakapagsabi ngayon? Gusto na niyang patayin tayo. Walang batas. Gusto lang niyang pumatay ng walang dahilan. Walang batas. Tumahimik kayong lahat. Anong klaseng tao kayo? Hindi ko ba alam yan? Nandito lahat ang mga tao mo. At si Yan ay isang babae dumating dito mag-isa. At sinabi na ninyong inapikayo niya. Akala niyo ba tanga ako? Ikaw, sige. Jigu, gustong patayin ng baliw na babae ang apo mo. Bakit mo pa siya pinoprotektahan at tinutulungan? Kailangan ko ng tulong. Bakit gusto mo pa rin na patayin ngayon? Gu Zhenxiao, mag-uusap tayo mamaya. Kahit pa dumating ang Jade Emperor ngayon, hindi kita pakakawalan. Jigu, tulungan mo ako. Gusto akong patayin itong baliw. Baka naman hahayaan mo akong patayin niya. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Alam ko. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Kunin mo ang buhay mo. Binibining Shen, kumalma ka. Kung ayaw mong mamatay, bitawan mo. Kahit patayin mo kaming lahat ng tao rito. Madali lang sa iyo yan. Pero pagkatapos mong patayin siya, anong mangyayari sa iyo? Ano ang ibig mong sabihin? Fenger ang kamay mo. Pinapahalagahan ka ni Binibining Shen dito at ikaw ay nasa China. Kung papatayin mo lang si Situnan, ang buhay mo sa China sa hinaharap paano mabuhay ng normal. Talaga bang hindi mo mapakawalan ng lolo mo? Ibig mong sabihin, pakawalan ko siya? Siyempre hindi. Ang mga taksil na ito ay dapat parusahan habang buhay. Ang ating bansa tiyak na magpaparusa sa kanila ayon sa batas. Tungkol sa kaso ngayong araw, ang iyong bodyguard ay napatay ng mga ito. Siguradong sangkot sila. Pangako ko sa iyo, tiyak na dadalhin ko sila sa hustisya. Kung hindi nasiyahan si Binibining Shen sa resulta, hindi pa huli ang lahat para patayin sila. Yan. Naniniwala ka pa bang nagtitiwala ka sa akin? Lolo Gu, alam ko. Malaki ang naitulong mo sa pamilya Shen sa paglipas ng mga taon. Pero ang lolo mo at ako ay matalik na magkaibigan. Kung nagtitiwala ka sa akin, pauubayan mo ito sa akin ngayon. Si Fenger ang bahala riyan. Hindi na mahaba ang buhay ni Lolo? Nandito ako ngayon. Kung papatayin ko talaga ang mga tao na ito, hindi ko na makakasama si Lolo. Pagkatapos pumanaw ni Lolo, papatayin ko sila. Binibini? Sinasabi na ang bawat isa ay kumakatawan sa isang bituin sa langit. Sa tingin ko, ang pinakamaliwanag na bituin ay ikaw, Binibinim. Binibini. Tikman na mo ang tsokolate na ito. Nagpatulong ako sa padala mula sa Pransya.
Ang Audit Bureau ang humahawak sa kaso. Walang sino man ang pwedeng gumalaw. Ibaba ang ulo at tumupo ng nakaluhod. Bureau ng Audit humahawak ng kaso. Bawal gumalaw ang lahat. Yoko. Paano mo nagawang utusan akong lumuhod? Alam mo ba kung sino ako? Si Tunan, arestuhin kita ngayon. Yuko. Ikaw na babae. Ikaw. Pamilya siya ng biktima at taga-Guren. Mga masasamang amo, walang pakundangan pinatay ang bodyguard ng manugang ko. Chinho, siyasati mo ito ng maigi at walang makatakas. Naiintindihan ko, Guro. Dakpin silang lahat, dalhin palayo. Lolo, alam kong mali ako. Lolo, pakiusap. Huwag niyo akong isama. Lolo. Dahil hindi siya palayo, walang espesyal na trato. Opo, Guro. Jinho, ang tapang mo. Paano mo inabuso ang kapangyarihan mo rito? Anong nangyari? May problema ba? Guro, si Tuwang Sun ay pinsan ni si Tunan at Deputy Hallmaster ng Dragon Palace. Siya ang namamahala sa Shenji Military Order. Pagbati, Master Situ. Pagbati, Master Situ. Kapatid, nandito ka na rin. Hindi mo alam magkutsabahan sila para pagbintangan kami. Si Tunan, huwag mong isiping di ko alam ang ginawa mo. Aayusin kita pag-uwi natin. Jinho, alam mo ba ang iyong krimen? Hindi ko alam anong krimen ang nagawa ko. Bakit mo inaresto si Tunan at ang iba? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Master Situ, si Tunan, at ang iba pumatay ng inosenteng bodyguard. Nilabag nila ang batas kriminal ng bansa ko. Si Kapitan Kin ay kumikilos ayon sa batas. Si Tunan, talaga bang pumatay ka rito? Huwag kang pumikit kahit mamatay ka. Kahit ang mga Diyos di ka maliligtas. Kapatid, hindi totoo yan. Hoy, siya yun nakipagkuntsabaha sa bodyguard para kami ay pagbintangan. Nagpakamatay ang bodyguard. Inosente kami. Nakita ng lahat. O gusto rin niyang gamitin ang pagkamatay ng bodyguard para ipitin kami. Sa tingin mo, hindi ako nagsinungaling, di ba? Tama ka dyan. Nagpakamatay ang bodyguard na ito. At itong si Shenyan, hindi lang kami sinaktan, kundi nangikil pa ng pera. Pwede rin akong magpatunay. At itong si Shenyan, kilala ko na siya mula bata. Masama ang kanyang ugali. Pwede rin akong magpatunay. Ako ang asawa niya. Alam ko kung sino siya. Bastos siya at masama. Ang kapal mo naman. Paano mo tutulungan ang iba? Naapihin si Shenyan kahit na kasal pa rin kayo. Lintik, tumigil ka sa kalokohan. Halos patayin na niya ako. Bastos talaga. Kung gusto mo siya, kunin mo. Anong lakas ng loob mo? Apo Penger. Luhod. Bakit ako luluhod? Matandang lintik. Ikaw ba kanina pinayagan mo silang kunin ako? Kinikilala mo ba ako bilang apo mo? Bastos kang bata ka. Nagalit ka pang suntukin si Lolo? Tanga ka rin. Noong si Lolo at si Gu Zhenfeng nagturo sa akin ni hindi ka makaputok. Ngayon gusto mo rin akong turuan. Mahusay, Gu Zhenxiao. Ngayon basta't sumama ka sa amin, nangangako ako lahat ng Gu family ay mapapasa iyo. Master Nan, huwag kang mag-alala. Alam namin ang sasabihin at ang gagawin. Lalapit kaming lahat sa iyo, Kuya Nan. Kuya Nan, huwag kang mag-alala. Ang Gu family ay sumaglilingkod sa Situ. Zhenxiao, si Yingying ay karapat-dapat na asawa. Ha? Oh. Tapos ka na. Kapitan Chin, ngayon meron na tayong saksi at ebidensya. Sa katunayan, ang babaeng ito at ang kanyang bodyguard ay nagkutsahan at sinubukang mangikil ng pera mula sa emperador at sa pera ng batang amo. Ngayon, iniutos ko sa iyo sa 3 kaso: pagpatay, paninirang puri at pangikil. Dakpin ang babaeng ito. Walang awa. Ano, may problema? O gusto mong baluktutin ang batas? Ito ay pagbaliktad ng tama at mali.
Sa buong silid, si Tongnan ay nagdala ng dosenang bodyguard. Si Tu Wangsun. Kahit hangal ay makikita na sila ang umaapi kay Miss Shen. Pinagtatakpan mo ng iyong mga tauhan. Saan mo ilalagay ang batas at katarungan? Kami umaapi kay Shenyan. Hindi mo ba nakita ang dami naming kaya kaming lahat dinurog niya mag-isa? Sige na, tigil na ang pagtatalo. Kapitan Shin, o ayaw mo na maging kapitan? Kung ayaw mong gawin, agad-agad, ubarin mo ang uniforme. Mr. C2, patawad po. Hindi ko siya madarakip ng malinis yung budhi. Nagbitiw na ako bilang kapitan. Ikaw, Kung hindi mo gagawin, may iba pa. Mula ngayon, ikaw na ang kapitan. Ako ba? Ano ang problema? Ikaw si Lisong, di ba? Opo, ako nga. Kapitan Lee. Ang babaeng si Shenyan ay suspek sa 3 kaso, pagpatay, pagdukot at pangikil. Agad-agad dakpin ang babaeng ito. Walang awa. Opo, dakpin niyo ako ang babaeng ito. O, dakpin ang babaeng ito. Lisong, paano mo nagawa? Chin Huo, simula ngayon hindi ka namin Gigi. Kung magsalita ka pa ng kalokohan at manghimasok sa aming trabaho, aarestuhin din kita. Alis na. Si Tu Wangsun, ganito ba ang paglabag mo sa batas? Masyado na ito. Pupunta ako sa kapital para ireklamo ka. Ano man ang gusto mo, Shenye? O, iba ang katapusan ng pagkontra sa akin. Ang ngabungan ko pagkontra sa akin. Si Tunan, dapat sana ang araw na ito ay masayang araw. Ngunit kung ikaw ay medyo may bait, hindi sana tayo magkakaproblema ng ganito. Shen yan. Huwag mong isipin na kaya mo. Marunong ka ng kung fu at makapagwala ka sa aming larangan. Bobo. Lolo Gu, nakita mo ba iyon? Ikaw at ang iyong finger mukhang hindi kayang parusahan ng mga ito. Kasalanan ko dahil sa kawalan ko ng kakayahan. Pasensya na. Okay lang, ako na ang bahala dito. Sa totoo lang, alam na alam mo kung anong klase ng tao si Situlan. Ano ang gusto mong sabihin o at gamitin ang galing mo para makiusap sa akin? Bilang isang mataas na opisyal ng Dragon Palace na gawin ito, gaano ka desperado ang biktima? Tapos ka na? Maaari ka nang umalis. Sabihin ko sa iyo, ang naghihintay sa iyo sa susunod ay gugulin mo ang buong buhay sa bilangguan. Sawi, napakaganda. Ang aking kamag-anak ay dinukot at pinatay ng iyong pinsan at siya ay napawalang sala. Dapat ako makulong habang buhay. Okay. Ang tapang mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Paano mo nagawang hayagang labanan ang batas? Tapos ka na. Mas malala ang kasalanan mo. Matagal kang makukulong. Ito ang karma. Shenyan, kung nahuli ka dati, pakiramdam mo'y di makatarungan, ngunit ngayon inatake mo ang Shenji team, ito'y malinaw na katotohanan. Kaya? Ngayon, kung lalaban ka, ang Dragon Palace at ang Divine Machine Palace at ang Guard Army ay maaaring magsama-sama para supiling ka. Akala mo ba talaga sa sarili mong lakas kaya mong labanan kami? Kamatayan lang ba ang kapalit ng paglaban ko? Talino. Ito ang katapusan ng paglaban sa amin. Pero sa tingin ko, mahusay ka sa kakayahan at maganda ka rin. Maaari kitang bigyan ng paraan palabas. Anong paraan sabihin mo? Lumuhod ka at sumuko sa akin. Maging kirida ko at ililigtas ka. Walang hiya ang tapang mo. Mukhang di mo pa ako lubos kilala, Shenyan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga nagsasalita sa akin ng ganito ay namamatay. Ang paraang binigay mo, hindi ko na kailangang piliin dahil pipiliin kong lumaban para makaalis. Paano mo nagawang atakihin ako? Naghahanap ka ng kamatayan. Mag-ingat ka. Napaka-interesante. Ananong nagyayari, madugong alitan ng mayayaman.
Sarili niyang kapatid, isa sa panganib ang buhay para sa asawa ng kapatid. Hahaha. Nakakatawa ka pa ba? Sige, tumawa ka pa. Bakit hindi ka tumawa? Alam mo ba ang kahihinatnan? Anong kahihinatnan? Sabihin mo. Mamamatay kang kawawa. Dahil sumusunod ako ng maayos, makukulong ako. Bakit hindi ko kayo patayin lahat? Ano sa tingin mo? Hayaan mong sabihin ko, ang Dragon Palace, ang Divine Mechanism Palace, at darating ang mga bantay, ikaw. Yan lang ang kaya mong gawin? Mukhang hindi naman magaling ang Dragon Palace. Kahit talunin mo ako ano naman. Pagdating nila mamamatay ka pa rin. Kung wala nang daan, sisiguraduhin kong bago ako mamatay, papamatayin ko kayong lahat. Kapatid. Tarantadong, anong gusto mong gawin? Sa tingin mo, syempre patayin ka. C2, Master ng Bulwagan. Ang yabang mo, pagbabago ng ulap at pagpapaulan, di ba? Gusto mo akong ikulong, di ba? O bayi mo konkubina mo, napakaluhuri mo. Bakit hindi ka magpasikat sa impyerno? Mali ako, mali ako. Huwag mo akong patayin. Naku, mali ka. Saan ka nagkamali? Paano ka nagkamali? Ikaw ang langit ng Qingzhou, ing batas ng Qingzhou. Kailangan mo lang ituro ang daliri mo at mamatay ang mga langgam na ito. Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako. Hindi ko na uulitin. Mali ako. Aayusin kita mamaya. Shenyan, inosente ako. Wala akong kasalanan, inosente. Nang tinaksil mo ako, hindi ka nagpigil. Magkaibigan tayo. Magkaibigan tayo? Pinakamatalik na kaibigan. Noong nanakawin mo ang bullpen ng kaklase at nalamang malapit ng mabuking ang krimen mo, kaya't pati sa drawer ko, inilagay mo. Winaniwala mo silang ako ang magnanakaw. Alam mo yun, Mula umpisa hanggang dulo, alam ko yun. Pero hindi kita ibinunyag. Ako ang umako ng kasalanan mo. Nisira mo pa ang ibang kaklase para isablay ako. Sa huli, sinabi mong masama ang ugali ko. Liu Yingying. Anong klase kang tao? Bitiwan niyo si Yingying. Nagmamadali ka. Tandaan mo, nung unang lipat ko sa klase ninyo, binigyan mo ako ng White Rabbit candy. Sinasabi ko sa'yo na ang candy na yun ang nagligtas sa'yo. Sinabi mo, sino muna ang uunahin kong patayin? Ikaw muna. Miss, nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Miss, wala akong kwenta. Pakawalan mo na ako kahit wala akong silbi. Walang silbi ako. Ikaw pa rin. Ikaw. Gaston, mas matigas ka sa kanila. Kung gayon, magsimula sa'yo. Nagkamali ako. Lahat ng ito nagsimula sa'yo. Tama na. Tama na. Yan. Alam kong nasasaktan ka. Pero Jen Xiao, pasensya na Lolo Gu. Ngayon, hindi mo ako maililigtas. Ang podcast mo may liligtas si Gu Jen Xiao. Yan. Hindi niya deserve mamatay. Patay na si Xiao Shuan. Huli na ang lahat. Hindi ko pa kailam ang tama o mali. Ngayon, gusto kong lahat sila mamatay. Hindi! Umalis na kayo rito. Yan. Ang pamilyang Gu ay matagal ng kaibigan ng pamilya niyo. Talaga bang gagawin mo ito kahit ano pa? Sabi ko, wala na akong pakialam ngayon. Kailangang mamatay si Gu Zhenxiao ngayon. Tigil! Yan. Anong ginagawa mo? Hoy! Bilis, bitawan mo si Jen Xiao. Ngunit ako, Sien Laoge,
Ang pamilyang Buko ang may kasalanan kay Yan. Kapatid na Shen, pasensya na. Kasalanan ko, hindi ko naturuan ng maayos ang apo ko sa giwa. Hoy, kapatid na Gu. Mas kilala kita kaysa kanino man. Kung may mali dito, hindi ikaw ang may kasalanan. Yan, alam ko ang lahat dito. Ngunit hindi ko inaasahan na ngayon ay may ganito kang galing. Lolo, ngayon, papatayin ko silang lahat. Yan, Lolo. Isa lang ang tunay kong kaibigan sa buhay. At yan ang Lolo Gu mo. Kung nais mong mamatay akong nagsisisi, sige, patayin mo ang kanyang apo. Sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, Hindi ka makakatakas. Hindi ka ba mayabang? Bakit ka tumatakbo? Ngayon, ikaw ang bida. Makakatakas ka ba? Yan. Hindi ka ba mayabang? Bakit ka tumatakbo? Ngayon, ikaw ang bida. Hindi ka makakatakas. Yan, Lolo. Hindi ko ba siya pwedeng patayin? Hoy, laki na ni yan. Hindi ka na kayang kontrolin ng Lolo. Pero ipinapaalala ng Lolo na ito ang lupain ng bansang siya. Maaari ka pa bang manatili rito pagkatapos pumatay? Kapag nagpunta ka sa ibang bansa, hindi ka na babalik pa sa siya? Wala ka na bang pananabik sa bayan? Lolo, mahal ko ang bayan ko. At hindi ko kayang iwan ang lupang nagpalaki sa akin. Ngunit sa buhay, may mga bagay na kailangan kong gawin. Kung ang mga bagay ay lampas sa iyong kontrol, hindi kita pipigilan. Gayunpaman, hindi ka ba pwedeng gumamit ng ibang paraan upang sila'y mabigyan ng hustisya? O nasanay ka na sa pagpatay kaya kailangan ng dahas laban sa dahas? Yan, masarap palakpakin sila. Ngunit mawawala sa iyo ang lupain ng siya. Dahil ang batas ang pumatay ay hindi mapapatawad. Lolo, ano ang gusto mong ipagawa ko? Sa halip na gumamit ng dahas laban sa dahas, gamitin ang batas ng bansa para parusahan sila. Naniniwala ang Lolo na kaya mo. Sige, Lolo. Makikinig na ako sa iyo. Mukhang hindi mo kami mapapatay ngayon. Kung gayon, kailangan na naming umalis. Xiaonan, tara na. Teka muna. Pinayagan ko ba kayo umalis? Ano? Lalabanan mo ba ang nais ng lolo mo at patayin kami? Kailangan kong ipahustisya kayong mga basura. Kailangan ko lang igalaw ang mga daliri ko. Ang dahilan kung bakit hindi ko ginawa iyon ay dahil kaya kitang patayin gamit ang kamay ko. Shen, yan, inaamin ko ang iyong paglilinang ay walang kapantay. Sa pinagmulan at lakas, isa kang biro sa akin. Kung nais mong lutasin, umaasa ka lang sa dahas. Talaga ba? Sayang, masasabi ko lang kulang ang alam mo sa akin, Shen yan. Paglilinang ng martial arts ay pinakakaraniwan sa pamilya ko. Si Tunan, Wu Xiao, Chao Xiao. Ngayon, ipapaalam ko ang mga pagkakamali ninyo kung gaano kaseryoso. Pagbati sa pinuno. Paano ito nangyari? Bakit sila magbibigay galang? Imposible, may pagkakamali. Ang pagkamatay ng emperador. Makinig po kayo sa akin, pamilyang Zhao. Bakit sila yuyuko sa babaeng ito? Labay ka hanga-hanga. Mas malakas pa sila kaysa mga bansa sa sea. Sa tingin mo ba ay malakas siya? Ang pinuno ng Zhao ay nasa Beijing. Pinakatanyag na pag-iral. Sino ba talaga ang babaeng ito? Nawala ko pa si Shen Yan bilang asawa ko ako. Panginoong Jiang Wang, anong ginagawa mo? Kayo ang alkalde. Nalilito ka ba? Tapang mo, paano mo binati ang babaeng ito? Si Tu Wang Sun, anong tapang mo? Alam mo ba kung sino si Miss Shen yan? Imposible kayang. May tinatagong lakas siya. Si Miss Shen yan mismo ang leader. Ako, si Deng Jusi, ay naririto ngayon dahil sa suportang natanggap. 3 taon na ang nakalipas kung hindi iniligtas ng pinuno ang aming pamilyang Zhao, nalipol na sana ng mga dayuhan organisasyong alaga. Ngayon, lahat sa pamilyang Zhao ko ay nasa utos ng pinuno. Handang daanan ng pamilyang Zhao ang apoy at tubig at mamatay ng walang pag-aalinlangan. Ikaw ang isang hari ng talino na kinatatakutan ng mundo. Ang hari ng anino. Tama, ako nga. Anong mga krimen ang nagawa mo? O may nagawang mali? Alam ko ang lahat.
Tapos na, lahat ay tapos na. Tapos na ang lahat ngayon. Sinasabi ko sa'yo, kasalanan mo lahat. Kasalanan mo ang pagpatay sa iyong master. Kung sinabi mo sa amin ng mas maaga, hindi sana namin napatay si Yang Xuan. Si Tunan, nasabi ko na sa iyo noon, ako ang pinuno ng Dark Phoenix Society. Ngunit so sinabi mo, kahit ako ang pinuno ng Dark Phoenix Society, ano ngayon? Hindi ka takot na nasa China tayo? Pero ipatawag mo ang sastrero sa akin. Tinawagan ko na ang iyong ama at ang iyong lolo. Ngunit hindi nila ako pinaniwalaan. Tungkol sa iyo, naka-off ang iyong telepono. Ako. Deng Jiusi, gusto ko ngayon ang pamilyang Situ, ang pamilyang Wu, ang pamilyang Zhao, at Yan. Pamilyang Gu. Hindi magagalaw, sige. ang sa tatlong pamilyang ito lang, Deng Jiusi. Makipag-isa ka kay Zhao Yuanshan at lahat ng CEO na maaring makipag-isa para harangin ang tatlong pamilya. Gusto kong mabaon sa utang ang tatlong pamilya. Opo, pinuuno. At ang hari ng anino, nandito ako! Sa mga nakaraang taon, lahat ng iligal na transaksyon, iligal na pamamaraan, lahat ay isasangguni sa tamang tagapagpatupad ng batas. Opo. Si Tunan may impormasyon sa Shadow King, pati ang pinansyal at yaman nila. Sa tingin mo ba may kakayahan sila na pabangkarutin ang tatlong pamilya mo? Tapos na. Kahit ang Financial King, kayang pabagsakin ng Wu family. Kasama si Mo Yang Zhao at ang Shadow King. Lagot na ang pamilyang Wu ko. Binibining Shen, alam kong mali ako. Pakiusap bigyan ng paraan ng pamilyang Wu ko. Binibining Shen, alam naming mali kami. Hindi. Hindi mo alam na mali ka. Pero alam mong lagot ka na. Simula na ang aksyon. Simulan agad ang aksyon. Sa loob ng isang oras, kung ang tatlong pamilya ay di pa bumagsak, maaari ka nang mawala. Makipagtulungan agad sa mga abogado para sa pamilyang Situ, mga krimen ng pamilyang Wu at Zhao. At dakpin sila. Pinuno, malapit na ang pagbagsak ng tatlo. Sige, maghintay tayo ng tahimik. Shen yan, inamin kong minamalit ko ang iyong lakas. Kayunpaman, wala ka pa rin magagawa sa akin. Silang tatlo hindi makokontrol ako, ang Dragon King Palace. O yung tatlong na pamilya, ngunit ang Dragon King Hall ay hindi sabi iyo. May dalawang uri ng pagmamataas sa iyo. Kailangan kitang turuan. Alin ang dalawang mali? O, pagmamayari mo ang Dragon King Palace, ngunit ang Dragon Palace ay hindi sa iyo. Kaya kung haharapin kita, hindi ibig sabihin kaharap ko ang buong palasyo. Pangalawa, paano mo alam na tatlo lang ang puwersa sa bansa ko? Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin na may iba ka pang puwersa. Binabati kita, tama ka. Narito si Li Luo, may-ari ng Shenji Palace. Narito ang master. Nakilala namin ang master. Maaari na kayong tumayo. Tingnan ang leader. Diyos ko, ang pinuno ng Shenji Plus yumukod sa aking yan. Ano na nagawa ni yan? Ang pinuno ng Shenji Palace ay yumukod sa kanya. Ilang lihim at pagkakakilanlan meron siya. Kuya, ako hindi ko alam. Si Tunan, naku, anong klaseng tao? Anong klaseng tao ka ba talaga? Ang pamilya naming Situ, winasak mo ang pamilya namin. Kuya, ako. Hindi ko alam. Napakalakas ng kanyang lakas at koneksyon. Gu Zhenxiao, may asawa kang napakalakas. Bakit hindi mo sinabi agad? Pinahamak mo kami. Halos maging tunay kong asawa siya. Tinuring ko siyang parang wala lang. Bulag ako. Bro, ang sama mo naman, ang apo mo ay napakalakas. Pero nagpapanggap kang mahirap sakin. Oh, Kuya Gu. Hindi ko nga alam na ganyan siya kagaling. Li Luo, hindi mo kailangan. Hindi na pareho ang estado mo ngayon? Hindi mo kailangan? Ang buhay ko ibigay mo, leader. Sa puso ko, ikaw pa rin ang leader ko. Paujito. Ngunit sayang, Xiao Xuan. Xiao Xuan. Anong nangyari sa kanya? Xiao Xuan. Sino pumatay kay Xiao Xuan? Lumabas ka. Leader, sino ang pumatay kay Xiao Xuan? Siya ang pangunahin. At ang iba ay kasabwat. Si Tunan.
Panginoon, ako'y nagkamali. Di ko sinasadyang patayin siya. Kami ni Xiao Xuan sa gitnang silangan. Puno ng mga bangkay at mga bala. Ngunit di siya namatay. Pagkatapos ng maraming pagpatay at maraming laban, di siya nasugatan. Namatay siya marahil sa kamay mo, Playboy. Nararapat kang mamatay. Panginoon, kumalma ka. Hindi tayo pwedeng gumamit ng torture. Li Luo, si Chin Hu ay hindi masama, nakikilala ang tama at mali, di takot sa kapangyarihan. Tungkol sa ilan dito, Nagkamali po ako, Miss Shell. iminumungkahi ko ang masusing investigasyon Huwag kang mag-alala, leader. at ang Deputy Hall Master ng Dragon Palace. Siya ay napakalakas. Kaya ba ni Li Luo? Dakpin siya. Nagbabanta ka? Master Lee, wala kang karapatang dakpin ako. Walang karapatan. May ebidensya ang Shenji Palace. Kahit pa dumating ang amo mo, di kanya mapoprotektahan. Tu Wang Sun, hintayin mo na lang ang pagkakulong. Tay, bangkarote na pamilya natin. Guro Lee Situnan kay Wu Yang at Zhao Feng iba't ibang ebidensya ng krimen na ipadala ko na sa inyong mga email. Mabuti. Talaga kang nagdudulot ng gulo. Sa mga nakaraang taon, pinilit mo ang iba sa prostitusyon. Makukulong ka habang buhay. Dalhin silang lahat. Opo. Li Luo? Hindi ko papatayin si Gu Zhenxiao. Wala ba siyang kasalanan? Ito. Leader Gu Zhenxiao, bagaman mapaglaro ang taong ito, ngunit hindi kasali sa mga krimen. Yan. Kahit pasaway siya, meron siyang hangganan. Lolo Gu. Makilos ni Gu Zhenxiao ngayon nararapat tawaging may hangganan. Maliligtas sa parusang kamatayan, ako na ang gagawa. Lolo Gu, gusto mo bang ikaw ang magturo sa kanya o gusto mong ako na lang ang gumawa? Ako na ang gagawa. Hayop ka, halika. Bienan. Tama na. Hindi na niya kaya kung patuloy mo yan. Tama na. Kung magpapatuloy ito, hindi na kaya ng bata. Umalis ka na rito. Pesting bata ito. Nasira mo siya sa pagpapalayaw. Ngayon, kung hindi dahil sa pagkakaibigan ni Kuya Shen, ang kapalaran ng pamilyang Gu ay hindi mas mabuti pa sa Zhao at Wu. Tama na kapatid, hanggang dito na lang. Pero Ano pa ang silbi nito? ikaw aking apo, Lolo, hindi ko siya papatayin ngayon. Filan possession, yumet. ikaw, Xiao Chuan, ihahatid ka ni ate. Ama, ang sugat ni Jen Xiao, sabi ng doktor, si Shen yan lang. Nakikiusap po ako. Opo, ama, anak ko si Zhen Xiao at apo ninyo. Hindi siya dapat mamatay. Sige, kahit isugal ko ang mukha ko, makikiusap ako kay Kuya Shen. Ang 500 ni Lolo ay malubha ang lason. Kung walang magbabago, wala pang isang buwan. yan, okay lang. Walang makakaligtas sa siklo ng buhay. Ngunit sa huli, hindi ko pa nakitang ikasal ka. Puso ko. Lolo, huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti sarili ko. Pumunta ka para sa pinsala ni Gu Zhenxiao, di ba? Oo. Sinabi ng doktor na Miss Shen, kung hindi ka kikilos, naniniwala akong mamamatay siya. Nararapat siyang mamatay. Ngunit nung araw na yon, bakit mo ako tinulungan harangan ang atake ni si Tu Wang Sun? Pero hindi kita pasasalamatan. Dahil hinara mo ang atake na yon ay hindi kailangan. Ilang hamak na kalaban, wala kayong magagawa sa akin. Sobra ang galing ni Miss Shen at walang makakapantay sa kanya. Talaga akong labis. Para sa iyo,
ang pagharang sa atake para sa akin. Gusto mo bang pagbayaran ang sala ng kuya mo? Bakit ko pagbabayaran ang kanyang sala? Hindi mo sasabihin sa akin na nahulog ka na sa kanya? Kuwundab ang aking pag-alala. Iyon ang unang beses na nagkita tayo. Di ba said na yung kahit fairy tale ay hindi maglalakas loob isulat ito. Sa totoo lang, hindi ito ang unang beses na nagkita tayo. Hindi mo ba naaalala? 3 taon na ang nakalipas, ikaw at si G, yang Xuan sa hangganan ng South Vietnam. Niligtas mo ang isang grupo ng mga dinukot. Kaya pala ikaw ang isa sa mga dinukot. Tama iyon. Hindi ako natatakot sa biro mo. Mula nang masilayan kita, sa loob ng napakaraming taon, talaga ay hindi ko matanggap ang iba sa puso ko. Noong una, inutusan ako ni Lolo na pakasalan ka. Kung alam ko lang na ikaw ang babaeng pinuno. Tigilan mo. Huwag ka nang magsalita pa. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Puro malayo lang ang iniisip ko. Ngunit ang aking nararamdaman, kailangan kong sabihin. Yan, Xiaopeng, pumasok kayo. Yan, tinanong ko nga ang lolo mo para pakiusapang kanyang iligtas si Zheng Xiao. Ngayon, wala na akong pakialam sa aking dangal. Matandang Gu, anong pinagsasabi mo? Noong ang pamilya ko ay malapit ng malugi, ilang tao ang tinanong ko ng tulong. Ngunit walang tumulong. Kayo ang lumapit sa akin at sinabihan mo ako ng masasakit. At binayaran mo ang buong halaga. Sinabi mo, ang ating samahan si Yan at ang mga bata ay hindi naiintindihan. Matandang si pera ay isa lamang bagay sa mundo. Hindi dapat pag-usapan. Naaalala ko nang magkakilala tayo nung 8 anyos tayo. Nag-away at nagsuntukan tayo noong mga panahong yon. Ngunit ang ating samahan ay hindi nagbago. Sige na nga, ngayon sasabihin ko na. Kahit na si Yan ay hindi iligtas si Zheng Xiao, ang ating samahan ay hindi magbabago. Oh. Sa totoo lang, hindi pa tayo nag-away. Kadalasan ako ang nananalo sa iyo. Kuya, pinabayaan kita. Yan, halika dito. Alam ni Lolo ang pagkamatay ni Xiao Shuan na labis na nakaapekto sa iyo. Pero ang patay ay hindi na mabubuhay muli. Ang apo ni Lolo Gu si Zheng Xiao. Kailangan mo siyang iligtas. Kung hindi mo siya ililigtas, mamamatay na ako dito mismo. Hindi kita kikilalanin bilang apo ko. Lolo, ililigtas ko siya. Zheng Xiao. Zheng Xiao, ayos ka lang ba? Kung maglalakas loob kang gumawa ng mali muli, hindi na kami magmamalasakit sa'yo pa. Magpasalamat ka kay Yan sa kanyang kabutihan. Hindi na kailangan, aalis na ako. Binibining Shen. Binibining Shen. Binibining Shen. Ayos na si Gu Zhenxiao ngayon. Ngayon wala na akong kinalaman sa pamilya niyong Gu. Miss Shen, wala akong balak istorbohin ka at hindi ako bastos. Mabuti naman. Ngunit, Miss Shen, nais mo bang mabuhay pa ng 10 taon ang lolo mo? Oo naman. Nag-overwork ang lolo ko noon nung bata pa siya at ngayon sira ang 5 pulso niya. Kahit mga Diyos, hindi siya maililigtas. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Maaari mo bang iligtas ang lolo ko? Kung talagang may paraan ka, hindi na kailangan ni Gu Zhenxiao magmakaawa. Siyempre, hindi ko siya maililigtas. Pero alam kong mayroong magliligtas sa kanya. Ano iyon? Sa bansa nating Xia, mayroong sekta na tinatawag na Zhengwu Sect. Maraming sinaunang master ng martial arts dito. Ngunit hindi sila nakikisalamuha sa mga tao. Kaunti lang ang nalalaman nila tungkol sa kanila. Gayunpaman, ngayon ang kanilang batang pinuno ay mahilig mag-enjoy sa buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Si Li Xiaoyang ay may Nuanyang Jade na isang napakagandang kayamanan. Kung makukuha ito ni Mrs. Shen, gawing full boss at ibigay kay Lolo Shen na inumin, tiyak na mabubuhay pa ng 10 taon si Lolo Shen. Nasa kanya ang Nuanyang Jade. Sigurado ka bang maililigtas nito ang lolo ko? Marami na akong nakumpirma, huwag kang mag-alala.
Sige, sundin natin ang plano. Hello, Mr. Lee. Ako si... Lumayas ka? Galit na galit si Mr. Lee. Galit na galit si Ginoong Lee. Isa kang master. May malaking cultivation. Naglakbay ako sa buong mundo mahigit 10 taon. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalakas na master. At siya rin ay isang kagandahan. Talaga? Kakaunti pa ang nakita mo. Hahaha, mayabang ka pero may basehan ng kayabangan. Jian, Yuan? Ikaw na. Opo, Batang Master. Ako si Jian Yuan at nais kong matuto sa'yo. Hindi ako nandito para makipaglaban, ngunit kung ipipilit mo ang pakikipaglaban, lalabanan ko. Jian Yuan, sumugod ka. Sinabi ko, ang pakikipaglaban. Umahanga ako sa iyo, ang galing. Maghintay ka, hindi pa ito tapos. Si Ginoong Lee ay medyo naguguluhan. Ikaw ang naghahanap niyan. Maaring hindi mo ako kaya ubishi ko hindi mo ako kayang talunin. Hindi ito makatarungan. Pagpasok mo pa lang, nakatitig ka na sa nuwan niyang jade sa kamay ko. Kung hindi ako nagkakamali, dumating ka para sa kayamanan ko. Oo, magbigay ka ng presyo. Magbigay ka ng presyo? Lagay. 100 bilyon. Ito ay malinaw na sobrang mahal. Gaano man kamahal ang jade, hindi nakakahalaga ng 100 bilyon. Malinaw na humihingi ka ng sobra. Kahit gaano kamahal ang nuwan niyang jade, ang halaga nito ay 100 bilyon. Ganun nga. Yung nuwan niyang jade, manaring halaga ay 300 milyon. Pero gusto ko yung 100 bilyon. Tumutog, hindi mo kaya, hindi mo kailangang bilhin. Mukhang hindi tayo magkakasundo. Hindi tayo magkakasundo. Minana ko ito sa aking ama. Hindi ako kapos sa pera. Bakit ko naman ibebenta? Nandito lang ang jade. Binibini, mas mataas ang iyong antas. Kung kaya mo, kunin mo. Kung makuha mo, libre na yan. Mukhang kampante ka talaga. Akala mo walang makakakuha nito sa'yo. Wala akong pakialam. Kung magtatangkang kunin, paghandaan mo ang galit ng aking sekta. Matagal ko nang itinatag ang Genwu sect, walang nangahas na guluhin ako. Akala mo kaya mong labanan ng buong Genwu sect? Sige nga. Narinig ko na ang Genwu sect, pero hindi ko ito sineseryoso. Pero, bilang isang tao, hindi ko gusto ang sapilitan. Kaya huwag kang mag-alala. Wala akong kukunin sa'yo. Hindi ako nag-aalala. Sinabi mong hindi mo sineseryoso ang Genwu sect. Alam mo ba ang sinasabi mo? Lumang sekta na ayaw lumabas ng bundok, matagal nang hiwalay sa lipunan. Siyempre hindi ko sila sineseryoso. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung anong bagay ang hinaharap mo? Alam kong eksakto ang sinasabi ko. At alam ko ang hinaharap ko. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Ayokong malaman kung sino ka. Dahil rin na kahit sino ka pa, hindi kita pakakawalan. Sige, ayos ka. Tamad na akong makipagtalo sa'yo. Sige, natalo ka ng 10 milyon. Ibigay mo sa akin. Why? Sinabi ko sa'yo na si Li Xiaoyang ay hindi kulang sa pera. Hindi niya ibebenta ang nuwan niyang jade. Kumbinsido ka na, no? Talo na ako, tanggapin na lang. Tara na. Hinto. Ano? Gusto rin ni Ginoong Lee ang pera ko. Hindi ito sayo. Kaya pala kayong dalawang tumataya. Ano? Hindi pwede? Siyempre, hindi. Bakit hindi niyo ako inimbita? Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ring tumaya sa'yo. Ano ang tatayahan mo? Akala mo ba interesado ako sa jade mo? Tumaya tayo dyan. Ang unang pumasok mamaya sa pinto ay lalaki o babae. Ano ang pustahan? Paano ang iyong 10 milyon? Bakit ako makikipagpustahan sa'yo? Hay nako. Ate, nagising ang hilig ko sa sugal. Taya ako. Bagong talo lang ako ng 10 milyon. Ayaw niyang tumaya. Makikipagpustahan ako sa'yo. Taya ako. Ang unang pumasok ay babae. Sige, taya ako. Lalaki. Hintayin mo ako. Bakit ka tumatakbo ng mabilis? Hindi mo ako hinintay. Lintik. Ang swerte ko. Ganon. Sige. Eto na. Talagang madali lang. Hindi. Subukan mo ulit.
Ang dali lang kumita ng pera. Hindi, subukan mo ulit. Binibigyan mo ako ng pera ng napakadali. Paano naman kita tatanggihan? Sabihin mo, anong lalaruin? Tumaya tayo kung lalaki o babae ang papasok. Taya ko, lalaki. 2 milyon ang taya. Taya ko, babae. Gu Zhenfeng, nababaliw ka na ba? Tapos ka na ba? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Parang sugalang desperado. Hindi kasama ang round na ito. Baliman or hindi? Siyempre. Heto na. Lalaro ka pa ba? Ako. Kung hindi ka maglalaro, salamat sa 30 milyon ng libre. Isa pa. Sige, anong lalaruin? Tumaya pa rin kung lalaki or babae ang papasok. Hindi, baguhin natin ang taya. Nakita mo ba yung babae? Oh, nakita ko siya. Bakit? 50 milyong ang taya. Tumaya tayo kung nagsusuot siya ng leggings. Taya ko, hindi. Kung gayon, taya ko, oh. Tama na, Gu Zhenfeng. Huwag ka nang tumaya. Tapos ka na ba? Taya o hindi taya? Gu Zhenfeng, gusto mo bang tingnan ang salamin at makita ang itsura mo ngayon? Hayaan mo ako. Taya ako. Sige. Pero paano natin malalaman kung nagsusuot siya ng leggings or hindi? Hindi natin pwedeng buksan ang palda ng iba. Simple lang yan. Sumama ka sa akin. Ganda! Umalis ka, galit ako. Bakit ka galit? Kung hindi ka aalis, tatawag ako sa pulis, isusumbong kita. Hindi yan pang gugulo. May pustahan kami ng kaibigan ko. Kung nagsusuot ka ba ng leggings, Pervert ka. hoy, huwag kang umalis. Bibigyan kita ng 100 yuan. Sabihin mo kung nagsusuot ka ng leggings. Baliw ka. Pinakamalaki, bibigyan kita ng 1 million. Wala nang dagdag. Umalis ka. Ito ba ang umong solusyon mo? Ano ang hindi alam ng babaeng ito? Hindi niya alam. Ano ang tinitingnan mo? Hangin lang yan, wala akong pakialam. Ha. Ha. Tatalo ka na naman. Oh. Talaga, huwag ka nang maglaro. Napakadali mong magbigay ng pera. Nakakahiya. Ang dami mo ng perang napanalunan sa akin. Hindi mo pwedeng sabihin na ayaw mo nang tumaya. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung gusto mo pang maglaro, sige maglaro ka. Masaya akong maglaro. Hindi pwede. Ulitin natin. Tumaya tayo sa TV sa pagkakataong ito. Kung bubuksan natin ang TV, ito ay isang TV drama. Panalo ako. Kung ito ay iba, panalo ka. Tumaya tayo ng 100 million yuan. Gu Zhenfeng, nababaliw ka na ba? Bihira na magpakita ng teleserye ang Now TV. Hindi ba't binibigyan mo lang siya ng pera? Huwag kang makialam. Lakas loob mong tanggapin? Binibigyan mo ako ng libreng pera. Paano ako hindi tatanggap, senyorito? Mag-ingat ka. Ayos lang, maliit na bagay lang. Bukod pa riyan, karamihan ay nahuhumaling. Gu Zhenfeng, payo ko, tumigil ka na rito? Sabi ko, iwanan mo ako. Ang tigas ng ulo mo. Gawin natin itong kasunduan. Tagapaglingkod, buksan ng TV. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Gu Zhenfeng, pinayuhan na kita. Sinasabi ko sa'yo, bihira na ang teleserye ngayon. Pero hindi ka lang nakinig. Baboy ka. Bakit ayaw mong magbayad at gusto mong manloko? Ulitin mo. Ulit! May 500 billion pa ako. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan ang aking ari-arian. Hindi ko din na kailangan tingnan. Naniniwala ako sa'yo. Ang yaman ko edi nasa aking pagpapasya. Lakas loob mong tanggapin? Ano ang gusto mong ipusta? Pustahan. Kung merong Arabe, hulaan mo ang sa akin, hulaan ko ang sa iyo. Hulaan mo akin. Ikaw naman ang humula. Walang saysay to. Paano tayo hulaan? Kung mali tayong pareho, ako ang talo, umawag kaya sa GD, kom,
Ako ang talo. Kung tama tayong dalawa, ako pa rin talo. Sasali ka ba? Gu Zhenfeng, mukhang baliw ka na. Sige, iwan mo na ako. Kahit gustong sumali ni Li Xiaoyang, wala siyang ganitong halaga. Paglabas niya dito, pwedeng magkaila yan. Sino sila nagsabing wala akong pera? Makakautang ako. Oy, abala ba si Mr. Lee? Nasa labas siya. Sige. Nasa opisina ba si President Liu? Nasa meeting siya. Sige. Tito Liu, uy, may problema ako ngayon. Gusto kong manghiram ng pera. 300 milyon. Hala, tito. Buisit, wala akong ganong kalaking pera. Pero mababayaran ko agad. Ako si Jiang Wusong, may pera pa ako. Kung malaman ng tatay mo na ang laki ng utang mo at sugal pa, hindi ka tutulungan, baka mabasag pahita mo. 180 milyon, ibibigay ko sa'yo. Teka. Ano? Di na ako makaalis pagkatapos matalo. Sinong nagsabing wala akong pera? Meron pa akong nuwan yung Jade. Ito mga cheque at ang Jade na pantakip, okay ba? Bossing, mag-ingat ka. Walang daya. Malinaw na pera lang yan. Pwede ko bang hindi tanggapin? Pero, mag-isip ka nga at pag-isipan mo, mahuhulaan niya ang sinulat ko. Diyos na siya kung maulaan niya yon. Tama at walang Diyos. sige. Kumusta? Gusto mo pa bang tumaya? 180 milyong yuan, dagdag ang Nuan Yang Gem. Sabi mo lang ang Yang Nuan Jade ay 300 milyon lang. Kulang pa ng 20 milyon yan. Oh, kailangan mo pa ng 20 milyon. May 5 milyon yuan pa ako. Kulang pa ng 15 milyon yan. Ang nuwan yung Jade ko. Sabi ko nga, 300 million lang yan. Nagloloko lang ako. Sa totoo lang. Hindi ganun karami. Sabi mo 300 milyon kaya 300 milyon. Bakit mo inangat ang presyo sa gitna? Kainis. Tara na. Hoy. Bro. Pag-usapan natin, taya tayo ng mas mababa. Taya tayo ng 485 million. Okay lang ba? Bro, pakiusap. Sige. Nako po, hindi ka ba magtitira para pamasahe? Sige. Talaga kang tumaya? Binibigyan mo lang siya ng pera, kaya siya handang tumaya sa'yo. Huwag kang mag-ualala sa akin. Sige, Gu Zhenfeng. Hindi kita mapipigilan? Kapag naubos ang pera mo, huwag mong asahan na ililigtas kita. Magsimula na tayo. Hula ko 4 ang sinulat mo. Bakit 4 ang hula mo? Dahil sa tsansa lang yan. Ang nanabat dahil malas na numero. Baka sinadya niyang isulat ang 4. Pasensya na po. Ang sinulat ko ay siyam. Okay lang kung mali ang hula mo. Basta kung mali hula mo, ako panalo. Ngayon, hulaan mo naman ako. Sige, hulaan kita. Hula ko 7 ang sinulat mo. Imposible ito. Paano nangyari? Paano mo naulaan ng tama? Miss Shen, nanalo kami. Mr. Lee, aminin mo lang natalo ka. Imposible na to. Imposible ito. Nandaraya ka. Anong ibig mong sabihin? Ang dami mo ng panalo, hindi ko sinabing nandaraya ka. Gusto mong mandaya dahil lang nanalo ako minsan. Paano mo nahulaan talaga? Sa mundong ito, walang ganitong tsansa sa mundo. Ikaw ang nagsulat ng numero. Paano kami mandadaya? Kung gusto mong mandaya, ibalik mo ang pera. At ang Jade, kunin mo. Hindi. Aminado na akong talo. Maglilipat ako ng 5 milyon. Hindi na ito kailangan. 5 milyon para sa gastos mo.
Miss Shen, tara na. Teka muna. Hintay. Bakit hindi mo kayang matalo? Gusto mong mandaya? Hindi. Gusto ko lang malaman kung may patibong ka para sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Naibigay ko na sa iyo ang Nanyang Jade. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ganda, ikaw ba ang utak sa likod ng mga pangyayari? Ang layunin mo mula umpisa hanggang wakas ay palaging ang kayamanan ng Nanyang sa kamay ko. Alam mo, sugalero ako, kaya idinisenyo mo para akitin akong makipagsugal sa iyo. Mamamataw na kay Paong pahiwatig lang, para lang sa huling larong ito. Tama? O, Pero ako mismo ang nagsulat ng numerong ito. Bakit mo nahulaan? Hindi ko matukoy. Hindi ko maintindihan. akala mo nagmadali kami sa iyo. Para sabihin ang totoo, matagal ka na naming iniimbestigahan. Bakit mo isinulat ang numerong 7? May dahilan dapat iyan. Kung ano man ang dahilan, pag-isipan mo na lang. Umalis ka. Pasensya na. Patawad po. Naiintindihan ko. Nauunawaan ko. Batang Gino, ano ang naunawaan mo? Sa mga panahong ito, paulit-ulit ang bilang na 7 sa harap ko. Kaya sa isip ko, naitatak na sa isip ko ang numero 7. Kapag nagsusulat ng numero, hindi ako nag-aalinlangang piliin ng 7. Magaling talaga sila dyan. Lintik. Talagang malupit sila. Hindi gumastos ng kahit piso, nakuha ang aking Nanyang Jade. Itong usapin, dapat ko itong iulat sa leader ng sekta. Hindi. Hindi ito karangalan. Gayunpaman, huwag ka nang magsalita. Susuko na ako. May ibang rin pala na ganito. Walang sapilitan, ako'y sugal lang. meron akong iulat sa leader ng sekta. Saptar siyutim pagkakataon kung mabuhay pa ng 10 taon ang lolo ko, aalalahanin ko ang kabutihang ito. Binibining Shen, walang anuman. Kung wala ka, namatay na sana ako. Bukod pa rito, ang pagpaplano sa likod nito lahat ay dahil sa iyo. Magkakilala na tayo. Yasid de bokito kin patin formal. Tawagin mo lang akong Shen yan. Yan. Okay lang ba yon? Kahit ano ang gusto mo. Sino ka? Hahaha. Binibining Shen, nalinlang mo ang Jengwu village ng Nanyang Jade. Oras na para isauli ito. Binibining Shen, ikaw ang nagdisenyo para makuha ang Nanyang Jade sa aming Jengwu sect. Oras na para ibalik ito. Plano para mandaya. Ay katawa-tawa. Anong ibig mong sabihin sa plano? Baka naman sa pustahan na yon, siguradong mananalo kami? O kung matalo man kami, hindi kami hihingin yan. Kayong lang ba pwedeng manalo? Anong klaseng patakaran to? Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Pinagbuhatan mo ng kamay ang kaibigan ko, Li Tianhong. Alam mo ba ang ginagawa mo? Sinabi ni Yan na kaibigan niya ako. Shen yan, investigado na namin. May kakayahan ka nga at may lakas ka. Ang Collider, ang Dark Cafe Phoenix Society. Hindi masama. Subalit, kung akala mo sa kakarampot mong kakayahan, kaya mong hamunin ang Jengwu sect. Panahon na ng baril at kanyon. ngot kami mga martial arts master dahil hindi takot sa baril. May ganitong kakayahan ka rin. Subalit, ikaw lang ang may ganito sa Dark Phoenix Society. Samantalang ako may mahigit 10 tao na ganito. Mahigit 10 tao. Akala mo ba takot ako sa Dark Phoenix Society? Ano ang ibig mong sabihin? Ibalik mo sa akin ang Nanyang Jade. Tapos na ang usapang ito. Anong ibig mong sabihin sa ibalik? Pustahan iyon ni Li Xiaoyang at ako. Maliwanag na natalo siya sa akin. Kung logic niyo, pag natalo kami, pwedeng singilin din kayo. Tigilan mo yan. Nanyang Jade, ibibigay mo ba? Tama na yan. Ibigay mo ang Nanyang Jade o hindi? Akin na ang Nanyang Jade na ito. Bakit ko ibibigay yan? Naghahanap ka ng kamatayan? Li Tianhong, itong Nanyang Jade, may mahalaga akong gamit dito. Pero nasuri ko na, walang espesyal na kahulugan sa iyo. Kung may gamit man, isa rin itong yaman ng Jengwu sect.
Gusto mo pa rin itago para sa sarili mo. Hindi mo alam ang kalagayan mo. Babalaan kita, magsalita ka ng magalang. Maayos na ako sa iyo kahit marami ka nang sinasabi. Ibigay Vede mo ang Nuanyang Jade o hindi. Mga magnanakaw at bandido. Bibigyan kita ng karagdagang 500 milyon. Matatapos na ang usaping ito, hindi ko na isasama ang pagkakasala mo ngayon. Ha ha ha. 500 million? Niloloko mo ba? Tatasa sa dalayin pa ba ako? Sabi mo hindi mo inaalintana ang aming pagkakasalang. Hindi mo inaalintana. Gusto ko talagang makipag-ayos sa iyo. Nagplano ka laban sa aming batang pinuno. Bin krimen sentenori pagoriberibili. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan mong ibigay ang Nuanyang Jade at magbayad sa amin ng 1 bilyong yuan. Huwag kang lumampas. Kung ganoon, wala nang mapag-uusapan. Ito ang aming pagtitimpi sa'yo eh. Muli, tinatanong kita. Nagsasalita ka lang ng walang kwenta. Galing mo. Ganyan. Talaga ang galing mo. May kakayahan kang ipagmalaki. Pero sayang, hindi ka makakalaban ng 4. Tong Nuanyang Jade, pabibigay ko sa iyo. May bibigay ko sa iyo ang 1 bilyong yuan. Pero kailangan mo itong pag-isipan. Kapag tinanggap mo na, lalaban ka sa akin. Shenyan. 1 bilyon ang dating presyo. Ngayon, 2 bilyon na. Huwag kang lumabis. Kung talagang gagawin mo to, Talo ka. Talo ka. Ikaw ang talo ng bansa. Ang masundan na niya ni ang talunan ng bansa ay iba dapat. sige? Sige. Sa iyo na ang Nuanyang Jade. Ibigay mo ang account. Matino ka. Deng Juicy, transfer ka ng 20 yuan dito. Sige, dumating na ang pera. Miss Shen, babala lang ito. Sana di na maulit. Huwag kang mag-alala, hindi na ito mauulit. Mabuti, tara na. Oh, Pasensya na. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Walang dapat ipagpaumanhin. Deng Jinsen, ihanda mo ang iyong sandata. Palaw, tumatik ka sisi. Deng Jiusi, ihanda mo ang armas mo. Liluo, sumunod ka sa akin. Paghandain ang mga tao ng Shenji Hall. Hulihin sila agad. Di masama, di masama. Ngayon, hindi lang nabawi ang Nuanyang Jade, kundi pati 2 bilyong yuan. Hahaha. Maayos kumilos itong si Shen yan. Kung hindi, magkakaproblema siya. Secmaster, mga elder, di karaniwang tao si Shen yan. Ganito ang trato natin sa kanya? Di ba masyadong masama? Paano siya nangahas sumalungat? Di natin siya pinapatay, yun na ang pinakamalaking awa sa kanya. Pero di pang karaniwan ang paraan ni Shen yan. Noong nakaraan, nainsulto ang pamilyang Sito sa kanya. Ang grupo ng Situdya parang manok na aso. di dapat ikumpara sa atin. Di ba mayabang si Shen yan? Ngayong kukunin natin ang Nuanyang Jade at 2 bilyong yuan? Umimik ba siya? Hindi! Haha, di siya mangahas. Suwafan dumay, lalakavam natin. Tatay, narinig kong hindi mo lang nakuha ang Nuanyang Jade, kundi nangikil ka pa ng 2 bilyon kay Shen yan. Na nalilinis ko ang kalat mo. Paano mo nagawa to? Di mo ba ako inilagay sa masamang sitwasyon? Anong kawalang hiyaan? Ito ang tuntunin ng mundo. Ang malakas ang iginagalang. Naiintindihan mo? Ano kung leader si Shen Yan ng Dark Phoenix Society? Sa harap natin, di pa rin siya sumutot. Shen Yan, ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mo, ma'am? Dadiki at least yun. Yam, dari nga tubagay fish siya mong. Ibig mong sabihin, di siya yang, di mo kayang matalo. Pangahas kang magtanong sa akin. Uy, Shen Yan, naghahanap ka na naman ng kamatayan. Mukhang hindi mo natutuhan ng leksyon. Dahil lang sa mga sira mong baril. Akala mo makakapagbigay ka ng aral? Ingat tao.
Narito na ako, naatid ko ang nakaraang paalala. Walang nakapanghahalang magpakailanman sa akin. Ikaw ang unang-una. Tinakda mong dayain ang aming Nuanyang Jade. 2 bilyon ang hiniling namin. Paunang babala lang yon. Ngayon mangahas kang magdala ng tao para lapastanganin kami gamit ang baril. Hindi na sapat ang 2 bilyon. Sa pagkakataong Magkano? 10 bilyon. Kapag hindi ko binigay, Wala kang ibang patutunguhan kundi kamatayan. subukan mo. Sisiguruhin kong matupad ang hiling mo. Hindi. Paano seto talaring? Mga ordinaryong sundalong may baril, maaaring makatakas kayo. Ngunit kami may armas din. Sa palagay mo makakatakas kayo? Ang kapal ng mukha mo! Sabay-sabay na tayong gumawa nito. Ay, Anong gusto mo? Nangangahas ka, hinampas mo ako. Naghahanap ka ng kamatayan, lumuhod ka. Kung magsalita ka pa ng isa, babarilin kita ngayon din. Shenyan, pag-usapan natin ito. Malis ka na. Hindi mo mapapapayag ang tatay mo. Pero hindi mo ako mapapapayag. Bilisan mo. Luluhod ka o hindi? Luluhod ka lang ba? Hindi ka ba mayabang? Ako, aminado ako na talo ako. Aminin mong talo ka. Aminin mo na lang. Elder Q, ang lakas ng loob mo. Tanong ko lang kung karapat-dapat akong magpaluhod sa'yo. Oh, wala kang delikadesa, asong duwag. Shenyan, may bibigay sa iyo ang Nuanyang Jade. Mababalik din sa iyo ang pera. Pwede bang pakawalan mo ang tatay ko at iba pa? Shenyan, ibibigay ko sa iyo ang Nuanyang Jade. As may balikid ko and bears, maaari mo bang palayain ang tatay ko at ang iba pa? Bakit mo binibigay sa akin ang Nuanyang Jade? To Nuanyang Jade is Adolfalmost sa akin. Sa anumang paraan, aminado kaming talo. Dapat mong ibalik sa amin ang pera. Pagkatapos ng lahat ako, si Shenyan, ay isang mamamayang sumusunod sa batas. Wala akong gagawin sa'yo pero... Ngunit kayo ay nagnakaw at nanikil kay Miss Shen na may malaking halagang 2 bilyon. Kailangan ko kayong dakpin ngayon. Pumasok kayo. naiintindihan ko na sa wakas kung bakit kayo ganoon kawiling na ibigay sa amin ang 2 bilyon. Para lang makapaglagay ng patibong sa amin. Talagang lohika ng mga magnanakaw. Ang Nuanyang Jade na nawala sa akin ay ang aming patibong. Maya-maya kinikil mo ako. Ay isa ring patibong. Gusto mo ba talaga ang ina-set up? Yung 2 bilyon lang. Binigay ba ito ni Miss Shen ng kusa? O ikaw mismo ang nanikil? Ko, sumuha ba si Shen yan? Hindi, ano ka ba? Nagmamakaawa ka sa akin. May pagkakaibigan ba tayo? Pero Shenyan, hindi ko na gusto ang Nuanyang Jade. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kahit hindi mo kayang labanan ng tatay mo, hindi mo sana ako inalerto ng maaga. Kahit hindi mo matalo ang tatay mo, hindi mo sana ako inalerto. Ako, nakatatakot akong maghahanda ka. Ang tahay ni Bota ang iba pa. Hindi mo pa rin ako kilala, Shenyan? Kung sinabi mo sa akin noon pa, mapapalayo lang ang tatay mo at wala kang magagawa sa kanila. Takot kang may mangyari sa tatay mo. Hindi mo inisip kung mapapahamak kami. Sa huli, wala ka ng gaanong pagkakaibigan. Kaya ngayon, hindi na kailangang pag-usapan ang samahan. Hulihin silang lahat at imbestigahan maigi. At hatulan sila. Nga pala Kuya Shen, dahil ginamit mo itong Nuanyang Jade, nabigay ni Yan, lalo kang lumakas ng lumakas. Oo nga, nararamdaman ko na palakas ng palakas ang katawan ko. Mukhang hindi pa ako mamamatay agad. Oo kapatid, swerte ka talaga. Aba, meron kang mabuting apo. Hoy,
Pero sayang si Jiang Xiao hindi marunong magpahalaga. Gayunpaman Kuya Shen, si Jiang Xiao ay pinalayas na sa Gu family. Kaya ang Gu family ko ay nananatiling. Hoy Gu, paikot-ikot ka. Ano ang gusto mong sabihin? Kuya Gu, ano sa tingin mo ang apo kong si Jianpeng? Mabuting bata si Jianfeng. Haha, mabuting bata. Kung gayon, bakit hindi mo... Hoy! Lolo Gu, ano ang pinag-uusapan ninyo? Sakto. Tungkol sa kasal mo kay Jianfeng. Lolo, hindi ba pwedeng iba ang pag-usapan? Ako at si Jianfeng? Imposible yan. Lolo, pwede bang ibang usapan? Kami ni Jianfeng? Paano mangyayari iyon? Bakit hindi? Okay kayo. Binata siya at dalaga pa siya. May nangyari kay Zhen Xiao nun. Nangyari na yun. Hindi na mahalaga. Sabi mo, mabait si Gu Zhenxiao noon. Pero ano ang nangyari? Yan. Hindi ako tulad ni Zhen Xiao. Huwag kang gumawa ng gulo. Hindi mo yung problema. Yan. Wala akong pakialam kung gusto mo o hindi. Ngayong araw sa harap ng dalawang lolo, kailangan kong magpahayag. Sa buhay ko, pakakasalan kita. Kung hindi kita mapakasalan, magiging binata na lang ako habang buhay. Ikaw na bata ka. Yan. Nangako ka sa akin na pakasalan si Zhen Xiao. Pero tapos na yon. Hindi na mahalaga. Diba? Tingnan mo, napakabait ni Jianfeng. Bakit mo siya pinili? Hindi ba akala ko malapit ka nang mamatay? Kaya ginawa ko. Kaya kasalanan ko lahat. Buhay pa ako. Ako ang nagpatagal ng kasal nila. Sige, tatalo na ako sa gusali. Hindi na ako mabubuhay. Huwag. Kapatid, hindi nyo kilala ang pasaway na ito. Napakatapang niya, halos lahat kaya niyang gawin. Bago nga ako mamatay, kung hindi ko ayusin ang kasal niya, mag-isa siya habang buhay. Lolo, okay lang po. Huwag kang mag-alala. Kung may kasal man siya niyan sa iba, ako ang magiging pamilya niya. Poprotektahan ko siya. Kung siya niyan ay hindi mag-asawa, poprotektahan ko siya habang buhay. Tingnan mo. Yan ang bait-bait niyang bata. Lolo Shen, hindi mo pipilit ang akong pag-ibig? Dapat unti-unti. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaang mag-isa si Yan. Hindi ko na kaya itong apo ko. Hindi ko siya kontrolado. Maglaro tayo ng chess. Huwag mong isipin. Sa totoo lang, hindi kita kinainisan. Gusto ko lang, naiintindihan ko. Mula nang una mo akong iligtas, nasa puso na kita tulad ng maliwanag na buwan. Gusto kitang pakasalan, pangarap ko lang. Maging kaibigan sa tabi mo. Pangarap ko lang yun. Sa totoo lang, hindi ako kasing galing na iniisip mo. Hindi, mas magaling ka sa tingin ko. Pakiusap. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng makakain. Salamat. Paano siya naging ganito? Mula nang gumaling sa sugat niya, pinalayas siya ng lolo sa Gu family. Maya-maya, inakalang mahirap siya ni Liu Lingging. Nag-asawa siya ng iba, kaya siya nagbago ng ganito. Naging ganito na siya. May kamay at paa siya. Hindi dapat namamalimos. Spoiled siya mula pagkabata. Ang alam lang niya ay kumain, uminom, magsaya. Paano siya gagawa ng trabaho? Naawa ka ba? Hindi naman siya daw masyado. Dati, akala lang namin pasaway siya. Pero walang malaking problema sa ugali niya. Pero mula nung huli, hindi lang siya pasaway, kundi may malaking problema sa ugali. Sabi ni Grandpa, ang pamilyang Gu ay hindi kailangan ang ganitong tao. Kaya hindi niyo siya pauuwiin? Sabi ni Grandpa, bawal siyang bumalik. Nailigtas namin ang buhay niya dahil sa pagiging magkadugo. Pero ngayon, ang pamilyang Gu wala ng utang sa kanya. Sige. Tara na. Ang dapat katabi ni Shen Yan ay ako. Nawala pa sa akin si Shen Yan. Walang hiya si Liu Yingying. Nawala si Shen Yan dahil sa kanya. Mamatay na ako.